Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin na manalangin at hihingi tayo ng guidance, ng protection at ng karunungan sa ating Diyos. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Ama namin sa langit, Ama namin makapangyarihan sa lahat, Ama namin banal. Ama, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Papasalamat kami dahil binigyan mo na naman po kami ng isang pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan at gabayan at buksan yung aming mga puso at isipan para lubusan namin maintindihan ang lahat ng iyong sasabihin ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ulit ako, turuan, gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat po, salamat po. Ama, kiniklaim namin na tagumpay ang gawain ito dahil naniniwala po kami. Narito ka sa aming kalagit na salamat po. Salamat po, Lord. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakipipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Good morning po ulit mga kapatid. At bago po ulit ako mag-umpisa, anyayahan ko lang yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Ang aking isi-share sa inyo ay dito po sa mga taga-Pilipos o Philippians mga kapatid. Dito po sa chapter 1. At dito po ako dinala ng aking devotion sa dito nga po sa Pilipos chapter 1 verse 9 hanggang 11. Yan po yung aking isi-share sa inyo mga kapatid. Pakinggan po natin. Napakaganda po ng sinasabi dito. Ito ay panalangin ni Apostol Paul sa mga taga-Pilipos. At ito rin ang sinasabi sa atin ngayon. Ito rin ang tinuturo sa atin ngayong umaga. Pakinggan po natin. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at kaunawaan. Verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangian kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at kadadakila ng Diyos. No, ito po, napakaganda mga kapatid. Napakaganda ng sinasabi ng ating Diyos dito. Dinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Ibig sabihin mga kapatid, pasensya na po, medyo may konting sipon po ako. So, ibig sabihin mga kapatid, sumagana yung ating pagmamahal. Una, syempre sa ating Diyos. Pangalawa, sa ating kapwa na tinuturo ng ating Panginoong Hesus na tayo ay magmahalan. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong lakas, buong pag-iisip, at mahalin natin ang ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yan ang tinuturo sa atin. No? Sabi, ulitin ko lang to mga kapatid. Dinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana. Lumaking pagmamahal at masangkapan ng malinaw na kaalaman at kaunawaan, karunungan sa Diyos. Kasi pag tunay tayong nagmamahal,
nalalaman na natin kung ano yung tama at mali. Di ba kasi mahal natin. Unang-una ang Diyos, pag mahal natin, hindi tayo gagawa na ng mali o kasalanan o anumang bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Hindi rin tayo gagawa ng masama sa ating kapwa, kundi mamahalin natin. Tinuro din sa atin, mahalin natin ang ating mga kaaway. Di ba po? So, tunay na pagmamahal talaga. So, masangkapan ng kaalaman, sabi dito, masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. No? Kasama ng tunay na pagmamahal kasi yung tamang pag-iisip, yung kaalaman, yung kaunawaan na hindi tayo gagawa ng masama una sa Diyos at sa ating kapwa. Yan yung dapat meron tayo. Yan yung dapat hinihingi natin sa ating Diyos. No? Tunay na pagmamahal sa ating Diyos, sa ating kapwa. Kaalaman na alam natin ang tama at mali at nauunawaan natin ang mga kalooban ng ating Diyos. Yan ang dapat na meron tayo. Sabi pa dito, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Pag ginawa natin ang magmahal, magpatawad, magpakumbaba, may karunungan tayo, may kaunawaan tayo na sundin ang kalooban ng ating Diyos, at ito'y ginawa natin habang nabubuhay tayo, madadatnan tayo ng Panginoong Hesus na malinis, walang bahid. Sabi nga, ulitin ko ulit. Sabi nga dito, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Diba? Kasi ginagawa natin ang utos ng Diyos. Tinutupad natin. Diba? Isinasabuhay natin yung Word of God. Nandyan yung palagi tayong nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri sa Diyos. Nandyan yung nagsisimba tayo para makinig ng Word of God, nagbabasa ng Bible everyday. Diba? Sinusunod natin. Nagmamahal, nagpapatawad, nagpapakumbaba, tumutulong, nagkakaisa, hindi tayo sang-ayon sa mga kaguluhan. Yan yung mga gustong ginagawa sa atin ng ating Diyos. At patuloy na umiiwas sa kasalanan. Pagka yun ang ginagawa natin everyday, na laging tayong humihingi ng tulong sa Diyos na maging mabuti, no? Na maging malinis yung puso natin. Pag yun ang ginagawa natin, palagi hinihiling sa Diyos at patuloy na sumusunod sa Diyos, madadatnan nga tayo malinis at walang kapintasan. Yan ang hinihingi sa atin, hinihiling sa atin ng Diyos ngayon, mga kapatid, na dapat natin itong sundin, dapat natin itong gawin, mga kapatid. Lastly, sabi dito, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos, mga kapatid. Dahil tayo sumusunod sa Panginoong Hesus, dahil sinusunod natin ang Panginoong Hesus, siyempre yung katangian na ginawa ng Panginoon Hesus nung narito siya, magkakaroon tayo. Diba hinihiling din natin, pinapanalangin natin na maging Christ-likeness tayo. So ipagkakaloob yan ng Panginoong Hesus sa atin. No, ang Panginoong Hesus mapagmahal, mapagkumbaba, masunurin sa kanyang Ama, matulungin, nung maawain siya sa mga taong naliligaw, sa mga taong hindi alam ang gagawin dito. Yan ang kanyang kinakawaan. At yan din ang ating dapat ginagawa. Kaya natutunan natin na kung meron tayong kapatid o mahal sa buhay na malayo sa Diyos, nalilito kung ano yung ginagawa, unang-una ipapanalangin, ilalapit sa Diyos at kakausapin natin, babahagian ng Word of God. Yan ang dapat natin ginagawa, mga kapatid.
Yan ang patuloy natin dapat ginagawa. Dahil yung katangian ng Panginoong Hesus ang dapat meron tayo. Patuloy na naghahayag ng salita ng Diyos. Patuloy na nananalangin kagaya ng Panginoong Hesus. Patuloy na sumusunod sa kanyang Ama. Yun din ang ating dapat ginagawa, mga kapatid. Hindi dapat tayo tinatamad na mag-share ng Word of God. Hindi tayo dapat tumitigil na ipanalangin ang ating kapwa. Even tinatanggihan tayo kung minsan, pag mag-share na tayo ng Word of God, pag niyayayayan natin sa Bible study o magsimba, patuloy natin silang ipanalangin. Yan ang dapat natin ginagawa, mga kapatid. At yan nga po yung tinuturo sa atin. Ulitin ko lang, Pilipos chapter 1 verse 9 to 11 po. Yan ang gustong gawin natin, mga kapatid, ngayong umagang ito, ngayong araw na to. At habang tayo ay nabubuhay, ihayag, share ang Word of God. Isabihin din natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao na yan ang gustong gawin ng Diyos. At tuparin natin, mga kapatid, para talagang magmahal tayo ng tama, diba? Yun ang dapat gawin natin, magmahal, magpatawad, magpakumbaba, tumulong kahit na tayo pa yung nangangailangan o mas nangangailangan, dahil meron pa dyan na mas nangangailangan ng ating tulong, ng ating panalangin, mas nangangailangan na mabahagian ng salita ng ating Diyos. Yan ang dapat natin gawin, mga kapatid. Yan ang ihingi natin sa Lord, na bigyan tayo ng kasipagan, lakas ng loob, karunungan. Yan ang dapat natin hingin, mga kapatid. At magpatuloy tayo. Para lahat tayo, hindi lang ako, hindi lang kayo, kundi maraming tao ang makakilala ng lubusan sa ating Diyos, makakilala ng lubusan sa ating Panginoong Hesus, at malaman nila na mayroong banal na Espiritu na kasama natin, na binigay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Para ano? Para tulungan, gabayan, turuan, paalalahanan. Banal na Espiritu ang ating kasama. Kung kakausapin natin siya, kung hihingi ng tulong tayo sa banal na Espiritu, magsasalita siya. Ipapaalala niya yung Word of God na ating binasa, napakinggan. At siya yung magsasabi sa atin na hindi dapat yan. Masama yan. Kasalanan yan. Huwag mo yan gawin. Dapat susundin natin ito. Even mahirap. Hihingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu para tayo ay kanyang tulungan. Siya, ulitin ko lang, ang banal na Espiritu, Holy Spirit ang kasama natin. Kung hindi natin siya kakausapin, sinong tutulong sa atin? Diba po? So, yan po yung ating pag-aaral ngayong umagang ito. Patuloy na magbasa ng salita ng ating Diyos. Patuloy ito. Balik-balikan ito. I-share sa buhay. Para pagbalik ng Panginoong Hesus, madatnan niya tayong maayos, malinis, walang kapintasan. Dahil sinunod natin, sinunod natin ang salita ng Diyos. Sinunod natin ang utos, tuntunin ng ating Diyos. Ginawa nating malinis, yung ating mga ginagawa. Siyempre sa tulong ng banal na Espiritu. Sabi ko nga kanina, hindi natin ito kaya. Pero nandyan ang Holy Spirit para tulungan tayo, para gabayan tayo, para proteksyonan tayo sa gawa ng masama, sa gawa ng kaaway. Yan ang gagawin natin, mga kapatid. Isipin natin yung ating nababasa, napapakinggan, at gawin natin ito. Darating din ang time
na magiging maayos din ang lahat. Kung meron man tayong mga pinagdadaanan, kung meron man tayong mga matitinding pangangailangan sa buhay, meron man tayong sakit at karamdaman, gagaling tayong lahat. Sa tulong, sa pangalan ng Panginoong Hesus, magiging maayos din ang lahat, mga kapatid. Magpatuloy lang tayo. Huwag natin kakalimutan ng Diyos na laging nakatingin sa atin doon sa Kanyang kaharian. Inaantay niya tayong lumapit, tumawag sa Kanya, at ang naniniwala ako, kaagad siyang tutugon sa atin. Kaagad niya sasagutin yung ating panalangin. Dahil, unang-una na walang imposible sa Diyos, at dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Naniniwala ako na marami akong natutunan. Marami kayong natutunan. Kaya yung mga natutunan natin, ibabahagi din natin una sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Salamat siyempre sa ating Diyos. Muli tayo mananalangin, mga kapatid. Ipagpapasalamat natin ang umagang ito na ang Diyos ang may gawa, ang Diyos ang nagpahintulot, ang Diyos ang may kagustuhan. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Ama, salamat dahil muli mo po kaming kinausap. Ama, salamat dahil muli mo kaming pinaalalahanan. Salamat po. Salamat po. Salamat, Lord God, dahil naniniwala ako na mahal mo ang bawat isa. Kaya patuloy mong tinuturuan, kinakausap mo, Diyos, upang maging mabuting tao kami, maging malinis ang puso't isipan, maging karapat-dapat na tumawag sa iyo. I pray na turuan mo nga po ang aming mga puso na tunay na magmahal o God, una sa iyo at sa aming kapwa. Matuto kaming totoong magpatawad, magpakumbaba at tumulong sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, maging masipag kami sa aming pag-aaral, pagbabasa, at pagbabahagi ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng kalakasan ng loob. Bigyan mo po kami ng karunungan, O Diyos, para patuloy kami mag-share ng iyong salita ng matapang, O God. I pray din, Lord, na maging active na ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Turuan niya kami, paalalahanan niya kami araw-araw ng aming buhay. Dahil araw-araw, Lord, may nararanasan kami hindi maganda. Minsan may mga desisyon kami hindi maganda, nasasabing hindi maganda. I pray, paalalahanan kami ng banal na Espiritu na kami gumawa ng mabuti, magsalita ng tama at maayos sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray, Lord God, na madatnan kami ng Panginoong Hesus, na malinis at nang walang bahid na anumang kasamaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ama, pinapanalangin ko rin ang bawat tao na patuloy na nakikinig, nagbabasa at nag-aaral ng iyong salita. Patuloy na naniniwala at nananampalataya sa inyo. Patuloy na umaasa na isang araw babaguhin mo ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, ang kanilang ikinabubuhay, O God. At magiging masaya, masagana, payapa at tagumpay. Dahil yun naman ang plano mo sa bawat isa. Salamat po, Lord God. I pray, papalain mo lahat ng tao, Lord God, na sumusunod sa iyo. Palakasin ang katawan, pagpabayaang magkasakit, O God. Ingatan everyday, O God. At bigyan, Lord God, ng kanilang pangangailangan sa araw-araw sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung protection, I pray, nasa kanilang lahat, sa kanilang pamilya hanggang sa amin, O God, upang lagi kaming ligtas, O God. Upang lagi kaming ligtas sa masama at sa gawa ng kaaway.
sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po. Salamat po, Lord God, dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aming gawain ito. At I pray na magpatuloy kami na gawin ito. Magbasa, mag-aral, magbahagi ng iyong salita habang kami nabubuhay. Salamat po. Thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection po sa amin lahat. Salamat po, Lord God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin at tanggapin niyo ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagtugon sa inyong panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.